Councilor Pao Santiago, number 13 sa balota, ang nagpapaalala po na bawat pagsubok ng panahon, ang buhay ay weather lang. Magandang hapon po sa ating lahat. Hayaan nyo lang po ako magsalaysay o magkwento po saglit kung ano na po ang progress natin o ano po ang narating natin para po sa ating benepisyo ng ating mga senior citizen. Karamihan sa atin, sa ating mga seniors ay kailangan po napapaalala ano po ba ang meron at paano po natin inaalagaan ng ating mga senior citizen dito po sa ating lungsod. Nagsimula po tayo ng mga bandang 2008 hanggang 2018. Nagkaroon po tayo ng mga benepisyo na binibigay pagka December. Ito po ay nagsimula lang sa 500, naging 1,500, naging 2,500 at ngayon po ay naging 3,000. Lagi pong inaabangan to ng ating senior. Paminsan-minsan nga po, minimessage po ako sa Facebook, tinatanong, Konsi, kailan ba mabibigay yung pang Pasko? No? Kaya po yung iba sa inyo, excited po. Palakpakan po natin ang number 6 sa balota, Councilor Eric Gonzalez. Magandang hapon po sa ating lahat. Una ho, gamitin ko yung pagkakataon para pasalamatan po ang bawat isa. No, 3 years ago, no, si Cap Eric kumatok sa inyong mga tahanan at tinulungan nyo. Ngayon ho, si Eric na tayo. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Buhay pa ba yung mga galon ng tubig? Dati ha? Buhay pa. 3 years ago na yun. Yung mga pitchel natin ngayon, buhay pa ba? Oo. Hinihingan lang ako ng gin dun sa kabilang kanto. Anyway, mag-ulat lang po ako ng mabilis. Tayo po yung naging committee chairperson ng Health, Sanitation, and Nutrition. Siniguro po natin na sa Pasig City, ini-implement na po natin ang universal health care. Sobrang dami ho ng benefits ng UHC, ng universal health care. Isa na ho dyan, ang po natin, si Kiko Wistia. Magandang hapon po sa ating lahat, Barangay Bagong Ilog. At maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap ngayong medyo mainit na hapon. Yes po, akong inyong lingkod na dating host na Born to be Wild, pero simula na pangasawa ko si Camille, kilala nyo naman po siguro ng asawa ko, hindi na Born to be Wild, naging Born to be Mild na lang ho. Bumilog na yung katawan. Kung dati sawa ang hinahawakan ko sa aking palabas, ngayon bantay sarado na ng aking asawa. So, baka nadinig, masaktan ako mamaya. Anyway, again, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil finally, after 3 tries, pinanalo nyo na po ako noong nakaraan, nakulitan na ho kayo sa akin. And since then naman po, pinagigihan ko naman po ang aking trabaho sa 3 komite na sa akin po tinalaga. Mayroon po mga pinamigay na mga pamaypay na kulay green po dyan. Nandyan po yung Palakpakan po natin ang number 15 sa balota, Councilor Simon Tampoco. Maraming salamat po. Of course, thank you po sa inyong lahat. Thank you sa unang term na binigay niyo po sa amin. Marami po akong gustong i-update sa inyo pero tutok lang po tayo sa 3. Kanina, meron pong nabanggit si Councilor Pao na sa Committee on Senior Citizens last year, binabaan na po ang age ng incentives to 80 years old. Nakita kasi natin sa national, 80, 85, 90, 95, 100 na. So minabuti po natin gayahin yun. Pero nung nag-iikot po kami, ang kadalasang feedback po sa aming mga konsehal, Konsi, paano naman po yung mga nasa gitnang edad? Paano yung mga nag-81, 82, 86? Meron po ba dito may kakilala na 80 years old pataas? Marami-rami rin. So, nung panahon na yun, hindi pa kami makakommit. Pero nung marami na po yung Councilor Berta Barisanto. Magandang hapon, Barangay Bagong Ilog. Ang init po ng panahon, no? Nakakaingat, nakakapagpaypay kayo. Hindi ako makapagpaypay. Wag po. Ang uling po, pagpalay pa yan, nagbabaga. Ngayon po, masaya po kami na nakabalik kami dito sa Bagong Ilog para po makipagkamustahan sa inyo. Alam niyo po, mayroon pong isang magandang dahilan bakit alam ko po na mag-straight gating ang Bagong Ilog. Alam niyo po kaniyan, dahil lang dito na po sa Pasig, ang pinakamagaling at pinakatapat na mayor sa buong Pilipinas, Mayor Vico Soto. At syempre, nandito rin po sa Pasig ang pinakamagaling na congressman sa buong Pilipinas, Congressman Roman Romulo. At alam niyo po,
lahat ng mga ordinansang amin pong inuulat sa inyo na naipasa namin, hindi po yan ipapasa kung wala po tayong magaling, matalino, mahusay na Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa buhay, palakpakan po natin kung si Coach Paul Sanugat. Yun, magandang hapon po, Barangay Bagong Ilog. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami talaga naman sa mainit na pagtanggap po ninyo sa Giting ng Pasig. Ako po si Coach Paul Sanugat. Isa pong development worker, NGO volunteer, at syempre, lagi ko pong sinasabi, tayo ay proud na anak ng isang ordinaryong manggagawa. Ang tatay ko po ay isang repairman. So, pero ang kanyang specialty, pag nasira yung speaker, halimbawa, pag New Year, magbe-birthday, kailangan natin ng tugtog. Tapos yung speaker po ninyo, basag yung tunog o garalgal. Dalhin nyo lang po sa shop ng tatay ko. Sabihin nyo lang po yung pangalan ko. Sisingilin pa rin po kayo, no? Mahirap lang po kami. Pero anong ibig ko pong sabihin? Bagamat tayo po ay hindi nagmula sa malaking pamilya, wala rin po tayong malaking makinarya. Dodot Jaworski! Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa napakainit yung pagtanggap sa amin sa Giting ng Pasig. Kahit malinsangan po ang panahon, kahit mainit, talaga naman mga ngiti nyo pa lang, nakakatuwa po. Palapit pa lang kami sa mga bahay-bahay ninyo. Kayo na po nagsasabi, straight Giting ng Pasig dito sa Bagong Ilog. Kaya marami pong salamat. Alam nyo, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, eleksyon na. Alam nyo na no, siguro sino yung boboto nyo? Bibigyan ko po kayo ng konting dahilan pa bakit kailangan nyo po tulungan ang ating ang samahan ng Giting ng Pasig, no? Para mas lalo po kayong maniwala doon sa mga nakikita at nararamdaman ninyong pagbabago dito sa ating lungsod. Unahin po natin na lang, nung pag-upo ni Mayor Vico noong 2019. Congressman Roman Romeo! Magandang hapon po, Bagong Ilog. Alam po ninyo, baka umulan, bibirisan ko na lang po. Una, sinortot na ni Vice Mayor Dodot yung kanyang pananalita. Pero gusto ko lang maidagdag sa binanggit ni Vice Mayor Dodot. Sa totoo, napapansin niyo naman po, lalo na yung nakatagal na dito sa ating lungsod. Ngayon po, yung ating City Council, bawat miyembro nagtatrabaho po. Lahat sila may report sa inyo kung ano nagawa nila. Dahil meron silang presiding officer na talaga nagtatrabaho at dinisiplina po sila. Vice Mayor Dodot, maraming salamat po. Ito po, magkikwento na lang po tayo ng parehong kwento ng 2022. Pero ulitin ko na lang po para mas mabilis. Kasi panahon na po ngayon ng kampanya. May isang politiko namatay. Ang mayor nyo! Ang mahusay na mayor! Mayor Vico Soto! Magandang hapon, Bagong Ilog. Kamusta po kayo? Yung mga nasa likod, mga nakatayo dyan, okay lang po ba kayo? Buhay na po kayo, buhay tayo. Mga nasa upper box, kamusta po kayo dyan? Grabe, mga nakaupo po. May energy pa po ba tayo? Yung mga nandito sa gilid, puno na po ang garahe natin Kanina, 3 lang kayo nakatayo dyan Yung mga nasa likod ng tarp, okay pa ba tayo? Oo lang po ba? Kung Roman, baka pwede natin patanong kay San Pedro kung uulan. Hindi yan. Huwag kayong mag-alala, mga 2 oras lang po ako magsasalita. Okay lang Huwag niyo akong inahamon. Maraming salamat, Bagong Ilog, sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Maraming salamat po sa mga may pasign. Pero ibaba niyo na po muna, baka mapagod po kayo. May nagpagawa pa ng mga pin, may pa-t-shirt. Maraming salamat po sa inyo. Nakakataba po ng puso. At malinaw na malinaw ang sigaw ng Bagong Ilog. Vote straight Giting ng Pasig po tayo. Ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Tinapos na natin yung mga panahon na hinahawakan tayo sa leeg.
gamit ang resources ng pamahalaan, yung takutan system, palakasan system, kung mas maganda yung benepisyo pag mas malapit ka sa kusina. Tinapos na natin yan. Paborito nating simbolo ng pagbabago na ito, wala na pong iba kundi ang ating pamaskong handog. Pero gaya ng sa pamaskong handog, ginawa rin po natin ito sa iba pang larangan, gaya po ng sa healthcare services po natin. Nalala po ninyo dati, uso yung mga card. Diba yung mga senior noon, may blue card, privilege card. Hanggang ngayon, may nagpapauso ulit. Pero dati, di ba, may blue card, ganyan. Pag may blue card ka, una, pag Pasko, may matatanggap ka na pamaskong handog na 3,000 pesos. Pangalawa, pag pumunta ka sa ospital natin, pwede kang malibre ng serbisyo. Noong 2019, tinanggal ko yung mga card o membership. Noong una, may mga nagalit po sa akin. Pero siguro, fast forward, 2025 na po ngayon, nakita na po siguro natin kung bakit tinanggal yung mga card o membership na yan noong 2019. Dahil ayaw natin na may isang grupo, pag nalakad nila yung papeles nila o may kakilala sila, o kung paano man nila nakuha yung card o membership na yun, na sila yung mas nakakakuha ng mas magandang benepisyo mula sa munisipyo. Ang gusto natin, kung may kayang gawin ng pamahalaan, kung may pwedeng ibigay ang ating gobyerno, ito po ay hindi para sa ilang pili lamang, kundi para sa bawat isang Pasigueño. Sa simpleng halimbawa ng pamaskong handog, pinakita natin na posible magkaroon ng isang LGU na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Sa card na yan, tinanggal po natin. Ngayon, pag pumunta kayo sa ospital natin, kahit hindi senior, taga-Pasig, no balance billing po tayo. Ito na po yung ginagawa natin sa ating lungsod ngayon. Ang pinaka-importante po rito, malayo pa man sa perpekto, ay yung direksyon po natin na hindi na palakasan, wala nang takutan. Kung anong pwedeng gawin, kung anong kayang gawin ng gobyerno, hindi po pinipili kung sino lang yung tutulungan o bibigyan. Ganito na po ang tinataguyod natin na paggugobyerno. Ito na po yung tinatawag nating mabuting pamamahala o mabuting paggugobyerno. Binubuksan din natin ang ating pamahalaan. Ngayon, nakabuklat ng mga libro natin. Kitang-kita niyo kung ano nangyayari. Sino po dito matagal nang nakatira sa Pasig? Sino po sa inyo naabutan niyo po na naabutan niyo pa po na 3 floors lang ang City Hall natin? Marami po sa inyo. Ito po tanong ko. Ngayon kasi, di ba? Kasi bukas na bukas tayo, pati yung kontrata nasa website. Yung detalye, yung breakdown, pinresent po namin bago pa man mapirmahan yung kontrata. Ngayon, pwedeng punahin, pwedeng mabigay ng feedback. Karamihan ng feedback maganda, pero kahit yung mga negatibo, pinakikinggan natin. Kasama yan sa trabaho namin bilang government officials. Kailangan pakinggan namin lahat. Basta totoo, basta hindi yung gumagawa lang ng kwento. Ibang usapan po yun. Pag gumagawa ng fake news kasi gusto lang manira, ibang usapan yun. Hindi na natin kailangan intindihin yun. Pero kung totoo yung question, bakit ganyan yung presyo? Dapat sinasagot po natin yan. At handa tayong sagutin yan, walang problema. Pag sinabi, kailangan ba talaga yung gantong 3 tower ba talaga ang kailangan natin? Hindi ba pwede isang building na lang? Pwede kami mag-explain. Walang problema doon. Hindi minamasama ang mga tanong. Pero ito naman po, ang tanong ko rin sa atin, yung mga nagtaas ng kamay na naabutan po yung City Hall na 3 floors pa lamang noon. Nung pinagawa po yung hanggang 8th floor at hanggang roof deck ng City Hall, meron po ba dito kahit isa pong tao na masasabi nyo na alam nyo kung magkano yung project na yon? Kahit isa po. Nasa 1,000 na pong tao ang tinanong ko. Kahit isa, wala pang nagsasabi na alam niya kung magkano yung pagpapagawa ng hanggang 8 floors ng City Hall natin. Pero tanungin ko po, yung project natin ngayon, narinig niyo na po kung magkano? Alam po natin lahat, 9 billion po yun. Alam natin lahat kasi walang tinatago. Bukas ang inyong pamahalaan ngayon. Pero nabanggit ko na lang din. Hindi ko naman ito masyadong nababanggit pag mga caucus. Pero simulan ko na lang din. Alam niyo, ako po naniniwala na ito talagang project na ito. Ako personally excited po ako dito at sana kayo rin po. Kasi ito po yung iiwan natin hanggang sa mga susunod na. Good for 100 years yung gagawin po natin dyan. Hindi lang po yan City Hall. Kasi syempre, pag tamad mag-aral o tamad panoorin yung presentation, sasabihin, ay City Hall, 9 billion. Kasama dyan yung kalsada, yung plaza na napakalaki,
yung site development, yung IT infrastructure, 3 tower ng City Hall, kasama rin po dyan medical facility, mga laboratorio po natin ng LGU, kasama po dyan. Meron pong senior citizen center. Wala pa tayong ganyan sa Pasig, di ba? Ilan lang naman ng bakanting lote sa buong lungsod ng Pasig. Pag may nakita kang ibang lote dyan, napakamahal na. Sa paligid ng City Hall, umaabot na ng more than 100,000 per square meter ang bentahan, 100,000 pesos. Kaya kung ano yung lupa na meron tayo, kailangan i-maximize natin. Ito na yung tamang panahon para gawin yan. Ano pa ba nabanggit ko na? Nabanggit ko na yung Senior Citizen Center, meron pong may study area para sa mga kabataan, may parking, yung IT infrastructure, 46,000 square meters ng floor area, evacuation center, at kasama po sa kontrata, ito sa ibang kontrata ng City Hall, di ba? Pagka building ipapagawa, building lang. Tinatago yung kumbaga china-chop-chop yung presyo. Mga naabutan natin project, o sabihin 100 million, pero yun pala shell lang, building lang, walang laman. Ito yung kontrata natin, kasama pati interior fit out, mga furniture, fixtures, kasama po, lahat sinama na natin. Ibig lang sabihin, at kaya ko lang po ito kinakwento, ang punto lang natin, ito na po yung estilo ng paggugobyerno ngayon. Walang tinatago, bukas na bukas, nakabuklat ng libro, kita kung anong ginagawa, anong nangyayari, at responsibo sa pangangailangan ng tao. Hindi yung kung ano lang naisip ko, gagawin po natin. Hindi po kung ano yung kailangan talaga. Ano yung nakitang pagkukulang ng ating LGU. Ano yung mga magandang gawin para sa ating pamahalaan. Yun po yung ginagawa natin. Nandito na tayo. Tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno sa lungsod ng Pasig. At kasama po ang bawat isang mamamayang Pasigenyo dito sa ginagawa natin. Tinapos na natin yung takutan, yung palakasan, naglinis tayo ng ating gobyerno. Bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan natin. Pero alam niyo po, last na po tungkol sa City Hall. Lubos-lubusin ko na dahil minsan ko lang siya mabanggit. Alam po natin yung matinding pagbabago na ginawa natin noong 2019 na tinapos natin, tinanggal natin yung malalaking kickback. Narinig nyo na po siguro dati yung computation natin. Naririnig din natin, di ba, mga katulad ni Mayor Benji Magalong na tapat din. Kinukwento niya kung magkano yung mga porsyentuhan, yung SOP o kickback. Na nakakwento niya nga, minsan more than 50% na sa ibang proyekto. Pero pagpalagay na lang natin na 10%, 20%, sa budget ng Pasig ngayon, umabot ng billion yan. Kung nasa 10 billion dumadaan sa procurement, 20%, 2 billion na po yan per year. Isipin na lang po natin, nakatipid tayo ng 1 billion per year sa 9 years ng isang mayor. Yung City Hall na pinapagawa natin ngayon. Kung dati, nagbulsa lang yung pera na yun. Tayo may good for 100 years na proyekto na pakikinabangan ng lahat ng Pasigenyo. Walang nabawasan sa kahit anong ibang project. Yung mga nabanggit kanina, lahat ng ibang opisina, lahat ng ibang field, pataas ng pataas din yung budget. Senior citizen natin, never bumaba ang budget. Every year tumataas. Healthcare services, ganun din po. Persons with disabilities, may bago pa nga tayo ngayon. Social pension para sa mga bedridden natin na kababayan. Yung sa ospital, nag-upgrade tayo. Yung sa senior citizen, yung expanded local senior pension natin. Yung sa tapat loan, livelihood program, lahat lumalaki. Yung sa palupa natin, more than 3,000 families na natulungan ngayong taon sa loob ng isang termino lang po yan. Yung libreng prangkisa, tulong sa mga maliliit na sari-sari store, lahat ng yan nangyayari po ng sabay-sabay. Dahil tinataguyod natin ang mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Pero ito po, sabi nga kanina, nakikiusap po kami sa inyo, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Pero para lang maayos at malinaw ang ating konteksto, kung bakit ba dapat o mas maganda na straight vote po tayo. Noong 2019, dalawa kami magkasama ni Congressman Roman Romulo. Wala po kaming lineup kasi yun yung tingin natin noong panahon na yun, importante, mapalitan ng mayor, congressman, pwede tayo magsimula.
sa ating journey para sa pagbabago sa lungsod ng Pasig. Ako po, bilang mayor, bilang isang tao, kaya ko po makipagtrabaho kahit kanino. Napatunayan ko po yan nung konsehal pa lang ako na ako lang mag-isa ang independent. Napatunayan ko po yan nung naging mayor ako at hindi ko kasama lahat ng konsehal, pati vice mayor sa lineup. Pero may mga panahon noon na medyo nahirapan ako. Opo, kaya ko makipagtrabaho sa kanila. Tinuturing ko yung karamihan sa kanila na kaibigan din. Pag nagkita kami sa labas, pwede kami magbatean, magbiruan, magkwentuhan, walang problema. Pero ang hirap lang po, pag hindi natin kapareho ng prinsipyo, doon nagkakatalo eh. Kasi isipin 2019, tinanggal yung kickback. Mayor, 0. Hindi man maniwala ang iba, okay lang. Basta hindi natin gagawin yan. Kasi may nakatingin o wala, ang integridad, ibig sabihin gagawin mo ang tama. May nakatingin o wala. Ngayon, tinanggal natin yan. Alam yan ng mga konsehal noon. Pero may mababalitaan ka. Di naman kailangan pangalanan na. Pero may mababalitaan ka, may isang konsehal. Sabihin, lalapit sa kontraktor. Wala na naman pala kay mayor eh. Baka pwede kami, may 3%. Ito po yung mga totoong nangyayari noong 2019. Naabutan pa tayo ng pandemya. Siguro, swerte nila, naabutan tayo ng pandemya. Hindi, baka napa-entrap ko po sila eh. Hindi ko lang sila naabutan. Sa totoo lang, hirap ng pandemic eh. Pero, yan po ang totoo. Ang hirap pag hindi natin kaprinsipyo, hindi natin kapareho ng direksyon. Gusto natin dumiretso, may gustong umagaw ng manibela para lumiko tayo o mag-U-turn tayo pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Hindi naman sekreto kung bakit. Di natin kailangan maging henyo para maintindihan kung bakit o kahit mahulaan kung bakit nila gusto bumalik dun. Kasi sila yung mga nakikinabang noon sa lumang kalakaran. Wala na pong ibang, yun na po yun eh. Maaring sila yung mga nakaupo na mayroon silang kickback o may hinahawakan din na kontrata. Maaring sila yung mga kontratista na malalakas noon na kahit di dumaan sa tamang proseso, sa kanila binibigay. Wala naman magko-question kasi takot lahat magsalita. Ito yung bilyon-bilyon na pinag-uusapan natin. Sa totoo lang, yung mga iba po nandun ngayon, okay lang po sa akin. At okay na rin po no, para sa atin. Kasi sa totoo lang, kung yung mga gumagawa ng illegal noon, kung yung mga nangungutong, kung yung mga humihingi ng kickback, sabihin na natin ng diretso, kung yung mga kurap, hanggang ngayon 2025, gusto sa akin, magduda po kayo sa akin. Mag-isip kayo. Huwag nyo lang sabihin na malakas yung iniisip niya. Pero mag-isip kayo, pangalan ng yung mga kurap, yung mga kilala naman na kurap. Mga alam naman natin na dun sa lumang kalakaran nun. Kung sa akin po sila kumakampi, magduda po kayo sa akin. Pero pansinin po ninyo, yung mga kakilala ninyo na kasama dun sa lumang kalakaran noon, ayaw nila lahat sa akin. Yan na yung pinakamalaking pruweba ko na tama ang ginagawa natin dito sa lungsod ng Pasig. Pero ito lang po sasabihin ko, hindi naman porkit hindi natin kasama, iuhusgahan natin kaagad. Inasabi ko lang po, lahat ng kakilala ko na ganun yung ginagawa noon, ayaw sa akin. Naghahanap lagi ng kalaban ko. Pero para din malinaw, yung iba naman sa totoo, baka mabait naman, pero tanungin nyo sila. Kung may pagkakataon lang naman po, may mga nandun sa kabila, tanungin niyo po sila, bakit? Yung totoo usapan lang, tayo, mga mamamayan tayo, karapatan, lalo na pag public official, di ba karapatan natin na malaman. Kung gusto nila doon, okay lang naman eh. Sa akin nga, kinausap ko rin yung mga barangay officials po natin bago ng campaign period. Alam niyo, sinabi ko po sa kanila, kung ayaw niyo sa akin at gusto niyo sa iba, dahil yan talaga yung paninindigan ninyo, walang samaan ng loob, nire-respeto ko yung desisyon ninyo. Kung tingin niyo na mas magaling talaga ang ibang kandidato, kung tingin niyo na mas tapat talaga ang ibang kandidato, kung tingin niyo na mas makakabuti sila para sa lungsod natin, okay lang, nire-respeto ka yan. Tama yun. Doon ka sa tingin mong makakabuti para sa lungsod natin. Pero sana, sabi ko sa kanila, sana hindi kayo pipili ng kandidato dahil may binibigay lang sa inyo.
Sana. Sila lang naman makakasagot nun. Di ba? Huwag natin husgahan kaagad. Pero yan po yung sinabi ko sa kanila. Ngayon, mga kaibigan, nandito na po tayo. Eto na po tayo. Salamat po. Eto na po tayo. Mga kaibigan, 7 araw na lang. Pagkalipas ng 7 araw, ano na po? Tama, linggo po yun, magsisimba tayo. Ano ba? Linggo ngayon, di ba? Ha? Sabado ba ngayon? Ngayon talaga pagpagod ka na minsan, di mo na alam kung anong araw na. O tama, 7 araw. Hindi, 8 araw yun. Nililito ko ni Konsi Kiko eh. Sabi niya, 7 araw, tapos yung susunod na araw. Ano ba? Ang gulo naman yan. Ganito na lang po para hindi tayo magkalituhan. Mga kaibigan, ilang araw na lang po? Landslide na! Ano po? 3 araw. 3 araw, tapos 5 araw pa. Ayun! Malapit na po. Nandito na tayo sa finish line. Mga kaibigan, ang tanong sa ating mga Pasigueño, masaya ba tayo sa direksyon natin ngayon bilang isang lungsod? Kung masaya po tayo sa direksyon natin ngayon, mga kaibigan, wag na tayo kumaliwat kanan. Mas lalo wag tayong U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso tayo mga Pasigueño. God bless Bagong Ilog. God bless Pasig City.